unang bunot. Like somebody that I gon' get bone. Hey guys, Entropy here. Yo, Entropy here. Welcome back to the channel. Hirap talaga mag-intro, pero welcome to the channel guys. And for this episode, hindi tayo nakapag-ukay hunting, but we tried opening a veil for the very first time. So, samahan nyo ko. Challenge accepted. So guys, first time natin mag-open ng veil. And sobrang hirap pala niya buksan. So, makikita nyo sa video kung ano-anong pangkat ng sinubukan natin. So, we're going to open a veil. I suggest na mag-invest kayo sa maganda or matalas na cutter para hindi kayo mahirapan. Ngayon guys, at this point, kumuha na ako ng nail cutter kasi hindi ko na siya ma-open ng kutsilyo at kunting lang. So finally, nabuksan na and buena sa unang bunot na rip and dip. Ayan guys, so hindi ko na video yung buong veil opening, pero breakdown natin yung details ng veil. So binili natin siya for 4,000 pesos, pero may shipping fee na 790. So sabihin na natin 4,800. Ang code niya pala is AKT34TCC Pure Mentis, and nakuha natin siya sa trend supplier from Facebook. Nakita ko na lang yung page nila. So ang total number ng items is 217. More or less 20 pieces yung selection or top brands. Flex na lang natin mamaya. So around 10% is I think mabebenta ng 200 and above. Dun pa lang siguro makaka 3,000 na tayo or something like that kung mabebenta lahat. And then yung mga medyo okay na items is around 70 pieces. Ang tansya ko is average ng 75 pesos. And if mabebenta mo ngayon ng 75 pesos, ang kikitain is around 5,000 for those. And then yung mga putyo-putyo is around 130. Hindi ko pa rin masyado nasusort, pero kung mabebenta mo siya ng 3 for 100 or average ng 30 pesos each, kikita ka pa rin ng around 3,000 siguro, something like that. So in total is we have a projected income of 10,000 to 11,000 pesos. Bro. And if we consider a margin of error of 20%, sabihin na natin, at hanggang 50% siguro lang yung mabenta natin. Probably break even lang or income of 1,000 or 2,000 pesos. Hindi naman tayo nagmamadaling yumaman, and more importantly, na-improve natin yung skill natin sa pagbebenta, which is I think in the long run would serve anyone. And na-improve din yung skill natin in content creation. I strongly believe na as long as napapasaya natin yung mga customer natin with the pricing and quality ng mga binibenta natin, money will come. Maybe not as fast as we wanted, but mas sustainable kung magkakaroon tayo ng mga loyal na followers kasi maganda yung service and products natin. So if you're still watching and you find value in my content, please don't forget to follow and subscribe to my channel and follow me on my social media. I'll leave the link in the description. So i-flex na natin yung mga selection dun sa ating bill. Come on. What a noob. So ito yung mga selection, itim na itim. Ayan guys, so sheesh, nakaisa tayong Stussy na black na legit kasi seamless siya.
Isa, ito, Billie Eilish, I think, na Uniqlo. Dalawa, 2. Ito, hindi ko alam kung mabisa. Ipinost natin. 3. Ano ba to? Off lang ata to. 4. Ito, Uniqlo na, 3. 5. Benta natin mga 200. 5. Uniqlo ulit na Kit Haring. 6. Converse 7. Adi 9. Ito naka-off-white tayo. 10. Nike 11. Nike ulit 12. Ito unang bunot natin. 13. Ito unang ko 13. Ayun lang, 13 lang. Tapos ito guys, mga 50 to 150 siguro. And then ayun, 50 below. Bibilangin ko pa. So for our marketing strategy, yung mga selection post natin online. And then we'll try to sell the rest on live selling. And another strategy will be, ilalabas natin dito siguro sa bakuran. We'll try to sell them physically, like in a physical store. So ayun lang, I think as long as we try to move forward and do our best to sell, makakabenta tayo. Whatever you do in life, as long as you take a step forward every day and be consistent, walang ibang direksyon kundi papunta sa goal mo. Sorry, ang dami kong siya, pero I hope na motivate kayo or nag-enjoy kayo sa mga pinagsasabi ko. Anyway, so pakita ko lang din yung setup natin for live selling para may idea kayo paano tayo nagla-live sell. Ayan guys, so pinalayas nga pala tayo dun sa loob. So dito tayo nag-setup ngayon sa may garahe. Kasi hindi rin sila makakilos ng maayos pag nagla-live ako. Maliit lang kasi yung bahay namin guys ha. So importante sa setup guys yung ganyang chain, yung plastic na chain, kasi madali siya sabitan ng mga damit. At the same time, kitang-kita yung mga damit pag ganyan yung setup. So why didn't I flinch? Because the laws of science differ fundamentally from those of Ayan guys, mukhang okay naman. Sana ka makabenta tayo ngayon. Tingnan natin kung okay. Kasi baka medyo hindi tayo marinig, saka baka medyo maingay. Pero sana makabenta tayo. Ayun lang. And on the first day na nag-live sell tayo, nakabenta tayo ng 4 na items. Dalawa dun is from selecting pa, from ukay hunting pa, and then dalawa yung nabenta from our bail. So not a bad start, kaso pang malakasan kaagad yung mga nabenta natin. So I think okay lang naman, kasi pag wala na tayong selection, edi no choice na tayo kundi magbenta ng mga budget meal. So mas focus yung mga mabebenta nating items. Yan lang for this episode. Hope nag-enjoy kayo. Tandaan, hindi to paunahan. Consistency ang labanan. And as always, embrace the chaos.